Happy Lord's Day, everyone! Welcome to our online worship celebration. Sa araw pong ito, itaas natin ang pangalan ng ating Diyos na buhay. Let us feel His presence and thank Him for being good to us despite of our failures. Let the Lord hear your voice, for the Lord is here. God is here. Face to face.
Let us continue in the attitude of worship. Sabi po sa Psalms 3 verse 14 to 15, I'm desperate, Lord. I throw myself upon you, for you alone are my God. My life, my every moment, my destiny, it's all in your hands. So I know you can deliver me from those who persecute me relentlessly. Sa araw pong ito, let us be desperate for the touch of the Lord in our lives. Hallelujah, Lord. I'm here for your healing touch, mending my broken heart. Lord, make me whole again. I'm desperate for you. I wait for your promise that your power will fall on me. Here in this upper room, you fill me, my God. Holy Spirit, you lead. Holy Spirit, you lead. I will go wherever you go. Holy Spirit, you lead. Holy Spirit, you lead. I will go wherever you go. I'm here for your healing touch, mending my broken heart.
naman po tayo sa ating communion. Sabi po sa Lucas, Kabanata 22, talatang 11. Kaya't sinasabi ko sa inyo, sa bawat pagkakataon na inyong ginagawa ito, gunitain ninyo ako. Sa ating pagtitipon ng communion, tayo ay naanyayahan na sariwain ang mahalagang alaala ng Panginoong Hesus. Sa sandaling ito, tayo ay binibigyan ng pagkakataon na magbalik tanaw sa dakilang sakripisyo ni Hesus para sa ating kaligtasan. Ang tinapay na ating tinatanggap ay nagpapakita ng kanyang katawan na inialay para sa atin. At ang alak na ating iniagapay ay sumisimbolo sa kanyang dugo na binuhos para sa ating kapatawaran. Ang mga ito, ang mga sagisag na walang hanggang pag-ibig at biyayang pinagkaloob sa atin. Sa bawat pagkakataon na ating ginagawa ang communion, tayo ay inaanyayahan na magsilbing isang pagpapaalala sa buhay, kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus. Ito ay isang panahon ng pagsasama-sama bilang isang simbahan na nagpapahiwatig ng ating pagkakaisa bilang mga tagasunod ni Kristo. Sige po, tayo po ay manalangin. Panginoong Hesus, sa sandaling ito ng aming pagtitipon ng communion, kami po ay nagpapasalamat sa iyo. Inaalala namin ang iyong dakilang sakripisyo para sa aming kaligtasan. Sa bawat tinapay na tinatanggap namin, aalalahanin namin ang iyong katawan na inialay para sa amin. Sa bawat hininga ng alak, aalalahanin namin ang iyong dugo na ibinuhos para sa aming kapatawaran. Malalim na sa gisag ng iyong walang hanggan na pag-ibig at biyayang walang katumbas. Sa bawat communion, ipinapaalala mo sa amin ang iyong buhay, kamatayan at muling pagkabuhay. Sa pagtitipon namin ito, bilang isang simbahan, ipinapakita namin ang aming pagkakaisa bilang mga tagasunod mo, Kristo. Gabayan mo kami na maging mga mabuting saksi at tagapagdala ng iyong pag-ibig sa bawat araw na aming buhay. Sige po, kainin po natin ang tinapay at inumin ang laman ng sarong. Dumako naman po tayo sa ating pagbibigay. Sabi po sa 2 Korinto, Kabanata 9, talatang 7, magsaya ng may malasakit sa puso sapagkat ang Diyos ay nagmamahal sa nagbibigay ng buong kasiyahan. Maipakita natin ang pagmamahal ng Diyos sa pamamagitan ng pagbibigay ng buong kasiyahan. Ipagpatuloy natin ang ating pagbibigay ng malasakit at ligaya sa iba. Manalangin po tayo. Panginoong Diyos na banal at makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa patuloy na pagpuprovide ng lahat ng aming pangangailangan sa bawat araw. Sa amin pong pagbibigay, ipinapahayag po namin ang iyong katapatan sa amin. Tanggapin niyo po ang aming kapo at alay. Maaari niyo pong ipadala ang iyong mga tithes and offerings sa mga account numbers na makikita sa inyong mga screen. Maraming salamat po and God bless you. Happy Lord's Day po sa ating lahat. Pagpalain po tayo ng Panginoon sa araw na ito. Sana po kayo po ay nasa mabuting kalagayan at masaya ang buhay. A couple of weeks ago, I have shared to you the topic entitled Understanding the First Fruit Seed
aking ibinahagi ang pagkakaiba ng World Economic System sa Kingdom of God Economic System. Magkaiba ang dalawang ito. Kung ang iyong isipan ay hindi mo i-align sa sinasabi po ng Biblia, mag-i-struggle kang maghandog at magbigay sa ating Panginoon. The Kingdom of God operates in the seed principle, while the World Economic System operates in claiming ownership of everything. Sa mundo, kiniklaim mo na sa iyong lahat. Ikaw ang nagpagod, ikaw ang kumita, ikaw ang nagbanat ng buto. Akin to, akin lang ito. Claiming ownership of everything. But if you are a child of God, you have to understand that everything that we have belongs to God. Psalms 24 verse 1, the earth is the Lord's and the fullness thereof. Lahat ng bagay na meron tayo, pati ang hininga mo, ang lakas mo, ang kakayahan mo, ang talino mo, lahat ng kung ano meron po tayo, ito ay pagmamay-ari ng ating Panginoon. Siya ang may-ari ng lahat at tayo pinagkatiwalaan lamang. And the Kingdom of God operates in the seed principle. Na sa mga pagpapalang ating tinatanggap, dapat may ibinabalik tayong seed sa Kanya. Dapat meron tayong itinatanim, ibinabalik sa ating Panginoon. Give to Caesar what belongs to Caesar, and give to God what belongs to God. Binahagi ko ang kahalagahan ng pagsunod sa principle ng ating Panginoon, one of which is giving back the first fruit. Kiniklaim ng Panginoon that all the first belongs to God. Dalawa pong kahulugan sa Hebreo ng salitang first fruit. Una, yung salitang reshate. Nang ibig sabihin, you are first in order, you are first in rank, you are first in place. You are my principal, you are my captain, you are my chief. Kapag nagbibigay ng first fruit, parang sinasabi mo sa Panginoon, Lord, you are my number one. You are my first priority in life. Kaya ganun po, kapatid. So kung di po tayo nagpa-practice ito, parang sinasabi natin, hindi siya ang priority ng ating buhay. Another word in Hebrew is called bikurim. Ang ibig sabihin ng salitang bikurim is, there is a promise to come. When we give back to God our first fruit, there is a promise to come. A promise of blessing, a promise of promotion, a promise of breakthrough. Sinisecure ng first fruit mo ang future mo. Sana pinapractice po natin ito para wala tayong nami-miss out na sinasabi ng salita ng ating Panginoon. Today, we would like to share this topic entitled Spiritual Growth. This is my topic today, spiritual growth. Paglagong spiritual. Nais ko pong basahin ang Biblia sa aklat ng mga taga-Roma 8:29. Sapagkat sa mulat-mula pa'y alam na ng Diyos kung sino ang magiging Kanya at ang Kanyang mga ito'y pinili Niya upang maging tulad ng Kanyang anak. Sa gayon, ang anak ang nagiging panganay sa lahat ng maraming magkakapatid. Romans 8:29. In 1 John 2, verse 12 to 14, I write to you, little children, because your sins are forgiven you for His name's sake. I write to you, fathers, because you have known Him from the beginning. I write to you, young men, because you have overcome the wicked one. I write to you, little children, because you have known the Father. I have written to you, fathers, because you have known Him who is from the beginning. I have written to you, young men, because you are strong, and the Word of God abides in you, and you have overcome the wicked one. Simula't mula pa, ninais na ng Panginoong Diyos na sino mang tatanggap at mananalig sa Kanyang anak na si Jesus, ay kailangang maging katulad ng Kanyang anak. As He is, so are we. Ang spiritual na paglago ay proseso ng pagbabago na kung saan ang bawat mananampalataya ay maging kagaya at maging kawangis ng ating Panginoong Hesukristo. Meron pong 3 baitang at paglalarawan ang spiritual na paglago. Sa aklat na sinulat ni Apostol Juan, binanggit doon ang 3 stages of spiritual growth. Nag-umpisa tayo sa paglilingkod bilang maliliit na anak.
o tinatawag na little children. Dumadaan tayo sa period of infancy and childhood. Lahat po tayo ay nagsimula sa pagiging baby Christians. A period of spiritual life na batang-bata ka pa sa Panginoon, maraming asal bata o isip bata, nagko-compromise, masyado pang karnal, matampuhin, balat sibuyas, pusong mamon, mareklamo, maramdamin. Yan ang ugali ng isang bata. Hindi pa responsable sa kanyang church life at paglilingkod sa ating Panginoon. Sumusuway. Hindi ganon kasugid ang paglilingkod at pagsunod. On and off ang commitment. Hindi consistent ang pagsiserve. Gawa pa din ang gawa ng kasalanan. Parang bata na paliliguan at bibihisan, maya-maya, madumi na naman, madusing na naman. Hindi pa firm ang kanyang pag-ibig at intimacy sa Diyos. More on excitement rather than commitment. Kaya kapag nawala yung excitement, hindi mo na rin makita ang anino sa church o sa gawain. Lahat tayo dumadaan sa pagiging baby Christian, sa infanthood, sa childhood stage. Kaya yun ang unang baitang sa Christian life, yung little children. Pero dumarating ang next stage of being called young men. Ito yung period of spiritual adolescence and manhood. Nagsisimula ka nang mag-transform sa iyong ugali at karakter. Naging responsable ka na bilang isang Kristiyano. Lumalago ka na. Natututo ka nang umiwas sa kasalanan. Natututo ka nang sumunod sa Diyos at sa mga salita ng Panginoon. Nagiging responsive ka na sa Word of God. At nagkakaroon ka na ng concern at malasakit sa church. Unti-unti ka nang lumalago. Dati mareklamo, pero ngayon aktibo. Aware ka na kahit papano sa isinusuot mo. Pinipili mo na din yung sinasamahan mo. At pinipili mo na din ang pinupuntahan mo. May concern ka na din at malasakit sa house of God. Marunong ka nang mag-tithes. Sumusuporta ka bilang young man. You're becoming a son in the house of God. Nagmamature. Nagpo-produce na ng testimony o patotoo. Tayong mananampalataya ay dapat nagiging disipulo na nagtatagumpay laban sa ating kaaway. So yung po ang pangalawang baitang sa ating Christian life, from little children to becoming young men. Lumalago na at nagiging responsive na sa word ng ating Panginoon. At ang pangatlong baitang ay ang tinatawag na fathers. The next stage is called fathers. The stage in which the believers become capable of producing and taking care of spiritual children. Hindi lang nagbabagong buhay, kundi nagbubungang buhay. May nadadala ka na at may naiimpluwensyahan ka ng iba. Ginagampanan mo na ngayon ang mission mo to help someone to know Christ and to help someone to grow in Christ. You are becoming a spiritual parent to someone in the church. Lumalalim na ang iyong relasyon sa ating Panginoon at ikaw ay nagpo-produce na ng mga spiritual na mga anak na tinutulungan mong lumago din sa ating Panginoon. Pinaiikot mo na ang buhay mo sa mainline duty mo, and that is to love God and serve Him all your life. Anong stage o baitang ang nakikita mo sa sarili mo sa tatlong ito? Little children, young men, or fathers? We all have to grow in our spiritual life. Dapat naisin nating lumago, piliin nating lumago, at desisyonan nating lumago. Huwag tayong manatiling little children. Ang tagal na nating Kristiyano, hanggang ngayon, may mga compromiser pa din. Ang tagal mo ng Kristiyano, hanggang ngayon, matampuhin pa din. Carnal Christian pa din.
We need to grow up to become like His Son, to become like Jesus. We are not just called to believe, we are not just called to belong, but we are also called to become like Christ, to be transformed into the image of His Son. There are 4 requirements for spiritual growth. Meron pong 4 na requirements sa ating spiritual na paglago. Una is life. For something to grow, it must have life. This is the first requirement that must be satisfied before a person can grow and mature in his walk with the Lord. He must have the life of Jesus. He must have eternal life. Para lumagong isang Kristiyano, dapat sigurado siya na nananalaytay sa buhay niya ang buhay ng ating Panginoong Hesukristo. Ibig sabihin, meron siyang personal na relasyon sa ating Panginoon. Sigurado siyang tinanggap na niya at pinanampalatayanan sa puso niya ang ating Panginoon. In 1 John chapter 5 verse 12, itong sabi, He who has the Son has life. He who does not have the Son does not have life. Ang sinamang na kay Kristo ay meron ng buhay. Wala nito ang sinumang wala pa kay Kristo. Malinaw at maliwanag. In order for us to grow, we must have the life of Jesus in us. You must have the life of Jesus para lumago sa ating espiritual na paglilingkod sa ating Panginoon. Dapat ang buhay ng Panginoon ay taglay po natin. We must have the life of Jesus. Pangalawang requirement sa paglago is called brokenness. Brokenness. We must be buried with Christ. We must be buried in our sins. God allows a believer to be buried deep in problems, trials, and persecutions so that the hardness of his heart will be broken. Sabi ng John 12:24, pakatandaan ninyo, hanggat hindi nahuhulog sa lupa ang butil ng trigo at mamatay, mananatili itong nag-iisa. Ngunit kung ito'y mamatay, mamumunga ito ng sagana. Sa 2 Korinto 4, 7 hanggang 11, 16 at hanggang 17. Ngunit kaming pinagkalooban ng kayamanang espiritual na ito ay hamak na sisidlan lamang, tulad ng mga palayok, upang ipakilalang ang dakilang kapangyarihang ito ay sa Diyos at hindi sa amin. Kabi-kabilaan ang pagpapahirap sa amin, ngunit hindi kami nalulupi. Kung minsay nababagabag kami, ngunit hindi nawawala ng pag-asa. Inuusig kami, ngunit hindi kami pinababayaan ng Panginoon. Napapabagsak kami, ngunit hindi tuluyang napapatay. Lagi naming taglay sa aming katawan ang kamatayan ni Jesus upang sa pamamagitan ng aming katawan ay mahayag ang kanyang buhay. Habang kami nabubuhay, lagi kaming nabibingit sa kamatayan. Alang-alang kay Jesus upang sa aming katawang may kamatayan ay mahayag ang kanyang buhay. Kaya't hindi kami nasisiraan ng loob kahit na humihinang aming katawang lupa. Patuloy namang lumalakas ang aming espiritu araw-araw. Ang bahagya at panandali ang kapighati ang dinaranas namin ngayon ay magbubunga ng kagalakang walang hanggan at walang katulad. Mga kaibigan, mga kapatid, inaalaw ng Diyos ang mga pain natin sa buhay para durugin tayo at mamatay tayo sa ating mga sarili. There must be dying to self in order to grow. The life of Christ in every believer cannot manifest itself unless the hard exterior is removed. Kailangan mawala yung mga pride, yung self-centeredness, yung mga selfish desires. Yun ang kailangang mawala. Yun ang kailangang basagin ng Panginoon sa ating buhay. Naranasan ni Apostol Pablo ang brokenness. Ang daming pressures, ang daming problema, mga persecution na kanyang kinaharap. In his sufferings, Apostle Paul died to self.
sa kanyang pride, sa kanyang ambisyon, sa kanyang mga selfish desires. Kailangang mamatay din tayo sa ating mga sarili upang mahayag sa buhay natin ang ating Panginoon. Philippians 3 verse 10, that I may know Him and the power of His resurrection and the fellowship of His sufferings, being conformed to His death. Kailangang mabasag tayo. Kailangan mamatay tayo sa ating mga sariling buhay, sa ating mga dating pagkatao. Kailangang mamatay ang dating malandi at flirt na babae upang mabuhay ang disciple na matino at disente. Kailangang mamatay ang dating troublemaker at pasaway upang makita sa kanyang buhay ang disipulong maayos at matino ang buhay. For us to grow, we need the life of Jesus in us, and we need to be broken and die to ourselves. Kailangan tayong mabasag, matanggal sa atin ang ating mga pansariling kaisipan, mga ambisyon at mga makasariling pananaw sa buhay. We need to be broken sa ating mga pride, sa ating mga pagmamalaki, sa ating mga sariling mga pagpapasaway. We need to be broken and we need to die for us to grow. Pangatlong requirement sa paglago is obedience. Pagsunod. Pagsunod sa mga salita ng Diyos. The believers must apply and practice the Word of God. You will learn to discern good from evil by constantly practicing the Word. As you continue obeying the Word, you become skilled in the Word. Tinuturuan tayong maging masunurin sa mga salita ng ating Panginoong Diyos. Lalago tayo sa ating pagsunod. Sabi po ng Biblia, dapat sana'y mga tagapagturo na kayo. Subalit hanggang ngayon ay kailangang pa kayong turuan ng mga panimulang aralin tungkol sa mga salita ng Diyos. Dapat sana'y kumakain na kayo ng matigas na pagkain, ngunit hanggang ngayon, gatas pa lamang ang inyong kaya. Ang sanggol ay nabubuhay sa gatas at kulang pa ang kaalaman sa salita ng katuwiran. Ang matigas na pagkain ay para sa may sapat na gulang at marunong ng kumilala ng mabuti at masama. Hebreo 5:12 hanggang 14. Ang lumalagong Kristiyano ay isang disipulong marunong kumilala ng mabuti at masama. Kaya nang tanggapin ang mga matitigas na pagkain, ang pamumuhay sa kaalaman at sa katuwiran. Ang mga Kristiyanong kulang sa pagsunod ay parang mga sanggol na gatas ang iniinom. Hindi pa marunong kumilala at kulang pa ang kaalaman sa salita ng katuwiran. Ang nagmamature na kay Lord, marunong nang sumunod. Ang lumalagong Kristiyano ay masunurin sa ating Panginoong Diyos. Pang-apat na kailangan sa paglago ay commitment. We need to be committed. Be planted in the house of the Lord. You must be planted in the house of the Lord. Sabi ng awit 92, 12 hanggang 14, tulad ng palmera, ang taong matuwid, tatatag ang buhay. Si darang kagaya, kahoy sa Lebanon, lalagong malabay. Mga punong natanim sa tahanan ni Yahweh. Sa templo ng ating Diyos, bunga nila ay darami. Tuloy ang pagbunga kahit ang punong ito ay tumanda. Lunti at matatag at ang dahon nito ay laging sariwa. Psalms 92 verse 12 to 14. We must be planted in the house of God. Commitment yun sa ating paglago. To be planted means to belong and be committed to a local church. Sabi ng awit 68 verse 6, may tahanan siyang laan sa sino mang nalulungkot. Ang bilanggo'y hinahango upang sila ay malugod. Samantala ang tirahan ng suwail ay malungkot. Meron pong tahanan. The local church must be the house of the Lord. Ito yung tahanan na iniaalok ng Panginoon sa kanyang mga anak.
Para lumago ka, dapat committed ka kung saang church ka itinanim ng ating Panginoong Diyos. Para lumago ka, dapat ikaw ay nakatanim sa tahanan ng ating Panginoon at committed ka doon. Huwag kang Kristiyanong tanim, bunot, paiba-iba, palukso-lukso, palipat-lipat. Walang ganon, kapatid. You must be planted in the house of God. Walang halaman na tanim bunot, ang sariwa at malago. Grow where you are planted. Bloom where you are planted by God. Commit yourself to the house of the Lord. Lalago ka kapag committed ka. Anong katangian ng house of the Lord? Meron pong katangian ang tahanan ng Panginoon. Una, Jesus is the Lord of the house. Jesus is the Lord of the house. Colossians 1:18. And He is the head of the body, the church. He is the beginning and the firstborn from among the dead, so that in everything He might have the supremacy. Jesus is the authority in the church, not the pastor, not the elders or deacons. Si Lord ang pinuno, ang ulo ng simbahan. He is the supreme authority in the church. Pangalawa, Jesus is alive in the church. He must be alive in the church. Dapat siya ay buhay sa loob ng simbahan, sa tahanan ng ating Panginoon. I am the living one. I was dead. And now look, I am alive forever and ever. And I hold the keys of death and Hades. Yung pa sabi ng Revelations 1:18. Sabi ng Panginoon, ako'y buhay na buhay. May mga simbahang pinapatay ang Panginoon taon-taon. Lagi na lang namamatay taon-taon. At madalas pa, maliit na bata o santo ninyo. Jesus is alive forevermore. Buhay na buhay ang ating Panginoon. Isang beses lang siyang namatay, di na mauulit yun. And He is alive forevermore. Ang pag-ibig niya at ang kapangyarihan niya ay manifested in the church of God. Pangatlong katangian ng house of the Lord, the Word of God is supreme. Matthew 24 verse 35, Heaven and earth will pass away, but my words will never pass away. Yung salita ng Panginoon, ang supreme authority, ang saliga ng pananampalataya po natin. Kung anong sinasabi ng Biblia, yun na po yun, kapatid. Di tayo gumagamit ng ibang aklat. Maraming religion. Merong Biblia pero merong ibang aklat na ginagamit na kumukontra sa sinasabi ng Bibliang hawak nila. Kaya ang tawag sa atin is Bible-centered, Christ-centered ministry. Biblia lang po ang ating pinaniniwalaan. In matters of faith, in matters of doctrine, in matters of morals, the final authority is the Word of God. The final authority is the Bible. Minsan magtataka tayo, bakit ang religion pare-pareho namang Biblia, pero bakit iba-ibang katuruan? Doon po kayo nagkakamali, mga kapatid. Sa bawat relihiyon, maliban sa Biblia, meron silang pinanghahawakang aklat nila na sinulat ng kanilang founders ng kanilang religion. Tayo po, mga kaibigan, we only promote Jesus and we only promote the Bible, the supreme authority, yung salita ng ating Panginoon. Kung nais mong lumago ka, dapat ang buhay ng Panginoon ay nananalaytay sa buhay mo. Kung nais mong lumago ka, you must have the life of Jesus in you. Kung nais mong lumago ka, you must be broken and be buried. Handa kang pabasag. Handa kang mamatay sa iyong sarili. Yung dating ikaw ay dapat nang mamatay. Dapat mabasag at mawala. At makita ang bagong buhay sa iyo. At kung nais mong lumago ka, dapat handa kang sumunod sa mga salita ng ating Panginoong Diyos. At committed ka sa tahanan ng Panginoon. Pagpalain po tayo sa araw na ito. Sana po kayo po ay may napulot na mensahe at kayo po ay napagpala. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Magsitayo po tayo, itaas ang ating mga kamay at ako'y nagdideklara. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumaating lahat. Ang panatag na puso, ang matiwasay na pag-iisip, ang masayang kalooban at malakas sa pangangatawan, ang pinagpalang buhay at kabuhayan ay dumaloy sa iyo at sa iyong sambahayan. Pakaingatan ka ng Diyos isang buong linggong darating at ang kapayapaan niya maghari sa atin. Tanggapin natin lahat ito sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Lahat ay magsabi ng
Amen. Happy Lord's Day! Happy Lord's Day!